Scientific notation. Scientific notation is written in the form m times 10 to the nth power. Itong 10 na to ay constant to, kaya ang gagawin natin dito ay kokopyahin lang natin. So, ang pag-aaralin natin today, paano ba isusulat yung value ng m at ang value ng n? Ano yung ibig sabihin ng m? Ang m, itong m na to, dapat siya yung number between 0 and 10. So, anong mga number yon? Nagsimula siya sa 1 hanggang 9 point something. At ano naman ang ibig sabihin ng n? Itong n na to, yung exponent natin, pwede siyang positive o negative. Depende kung saan papunta natin i-move yung decimal point. Pag ang decimal point ay mula sa kanan at i-move natin papunta sa kaliwa, ang magiging sagot natin ay positive. Pero kapag yung decimal point mula sa kaliwa, i-move natin papunta sa kanan, ang magiging sagot natin ay negative. For example, 819 million. Kaya naman natin ginagawa ang scientific notation ay para hindi na natin isinusulat yung napakaraming zero. Instead na isulat natin yung napakaraming zero sa very big number or very small number, tinatanggal na natin yun at ginagawa nating scientific notation. For example, makikita natin ang 819 million. Ang dami yung 0, 6. So ngayon, ang gagawin natin, i-convert natin siya sa scientific notation. Nasaan ngayon ang decimal point niya? Pag wala kayong makitang decimal point, ibig sabihin ang decimal point niya ay nandito sa pinaka-dulo. Kuhanin natin ang value ng m. Ang sabi kanina, ang m ay mula number 1 hanggang number 9 or 9 point something. So, ang ating significant digit dito ay 819. So, hindi siya pwedeng maging 819. Hindi rin siya pwedeng maging 81.9 kasi mas mataas na yun sa 9. Dapat ang value ng m ay 8.19. Uulitin ko, ang m na nakita nyo kanina, dapat siya ay number mula 1 hanggang 9 point something. So, paano na mangyayari yon? Ang correct na answer ay 8.19. So, i-move natin yung decimal point na nandito sa dulo papunta sa pagitan ng 8 at 1. Move natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Minove natin yung decimal point ng 8 beses at dahil ang move na ginawa natin ay papunta sa kaliwa, tandaan nyo, ang magiging sagot ay positive. So, magiging positive 8. Kuhanin natin ngayon yung value ng m. Ang sabi natin, ang value ng m ay 8 dahil nandito na yung decimal point, 8.19. So, 8.19 times, yung 10 ay constant, kaya kinopya lang natin, times 10, at ilang beses natin minove ang decimal point. 8 beses papunta sa kaliwa, kaya ang sagot ay positive 8. 8.19 times 10 to the 8. Another example, 140 billion. Ang ating decimal point uli ay nandito sa pinakadulo. Ano ang magiging value ng m? So, ang magiging value ng m natin, again, ang number na m ay dapat, ang value ng m ay dapat sa 1 hanggang 9 point something lang. So, ang correct answer ay 1.4. Makakuha tayo dito ng 1.4. Yung decimal point na nasa dulo, dadali natin dito sa pagitan ng 1 at 4. Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 beses tayo nag-move papunta sa kaliwa. Kaya ang sagot natin ay positive. Again, ang naging value ng m ay 1.4. Nandito na kasi yung decimal point niya sa pagitan ng 1 at 4. So, 1.4. 1.4 times 10. Ang 10, kinopya lang natin to. Constant to.
At dahil 11 times tayo nag-move papunta sa kaliwa, ang sagot niya ay positive. 1.4 times 10 to 11. Ito naman ay example ng napakaliit na number. So, ang daming 0 at merong number na 6 and 5. Makikita natin dito, meron siyang decimal point. Yung decimal point na to, ang magiging movement natin, papunta dito sa number na 65. So, ang correct answer ay 6.5. Kasi, again, ang number na M, from 1 to 9 point something. So, ang correct answer ay 6.5. Ilalagay natin ang decimal point dito sa pagitan ng 6 at 5. Magbilang tayo mula dito sa decimal point na to. 1, 2, 3, 4, 5. I-move natin siya papunta sa kanan ng 5 beses. At pag papunta sa kanan, tandaan nyo, pag nag-move kayo, dapat ang sagot nyo ay negative. Kaya ang sagot ay negative 5. Ang value ng M ay 6.5 kasi nandito na nga yung decimal point natin sa pagitan ng 6 at 5. So 6.5 times 10 to the negative 5th. Maraming 0 and then 1, 3, 4. Kuhanin muna natin ang value ng M. Ang value ng M mula 1 hanggang 9 point something. So, hindi pwedeng 134 kasi mas mataas na yon. Hindi rin pwedeng 13.4. Mas mataas na siya sa 9. So, ang tamang sagot ay nandito sa pagitan ng 1 at 3. So, ang value ng M dapat 1.34. So, i-move natin yung decimal point papunta dito sa pagitan ng 1 at 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nag-move tayo ng 10 beses papunta sa kanan. Pag ang move na ginawa nyo ay papunta sa kanan, tandaan nyo ang sagot ay negative. So, ang magiging sagot ay 1.34. Nandito na kasi yung decimal point. 1.34 times 10 to the negative 10. Again, ulitin ko, pagka kayo ay nag-move, pag very big number or very small number at gagawin nyo scientific notation, pagka papunta kayo sa kaliwa, ang exponent nyo ay dapat positive. Pag papunta naman kayo sa kanan, ang exponent nyo ay dapat negative.